sina Jerry Yap at Percy Lapid ang inyong katapat. Yap at Percy Lapid ang inyong katapat. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito sa Maynila at sa buong bansa. Kami po sa ngalan ng lungsod ng Maynila at ako personal na rin ay bumabati kay Mr. Jerry Yap at Percy Lapid. Kung dalawang taong ito ay mga broadcaster, journalist na naninindigan sa katotohanan. Ayaw po nila ng mga kalokohan. Kaya makinig po kayo dito sa programang ito. Ang pangalan ay Katapat, na sila ang katapat natin. Ipagtatanggol ang ating mga karapatan at isisiwalat o i-expose yung pagmamalabis, pang-aapi ng mga nanunungkulan sa pamahalaan sa mga pangkaraniwang mamamayan. Sila po ang magtatanggol sa atin, didepensa sa atin. Kaya pakinggan po ninyo ang kanilang programa dito sa Radio DWBL magmula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Pakinggan po ninyo at masisiyahan kayo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Mga may init at napapanahong issue, bubusisiin, hahalukain at pupulsuhan ni Jerry Yap at Percy Lapid sa programang Katapat. Matatalinong pananaw, matatalim na opinyon at komentaryo ni Jerry Yap at Percy Lapid. Ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag ngayon sa dyaryo at sa radyo. Katapat. Sa bawat issue, si Ka Jerry at si Ka Percy ang inyong katapat. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid sa palatuntunang Lapid Fire. Kasama po natin ang buong tropa. Kami po ay mag-aanyaya sa gagawin nating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Kasama po ang inyong mga katapat. Unahin po natin ang veteran writer, reporter. Ngayon po ay nagko-cover sa Malacanang para po sa pahayagang hataw. Walang iba kung hindi si Katapat Rose Novenario. Katapat, ito po si Rose Novenario. At narito po ang isa pa nating katapat, si Peter Talastas. Magandang mga kaibigan, ito po si Peter Talastas. At siyempre po ang magpapasaya ng ating gabi, walang iba kung hindi si Katapat na Atong Ma. Magandang gabi po sa lahat po ng nakikinig dito sa Katapat ni Ka Jerry at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma, mabuhay po kayo. At siyempre po ang ating kasama mga kaibigan, wala pong iba kung hindi ang pambansang tagapangulo o chairman ng Alab ng Mamamahayag at past president ng National Press Club nung okay pa ho ang National Press Club si Katapat na Jerry Yap. Isang happy Monday evening po sa inyo lahat at talagang HB po beauty, no? Tama. At gusto ko lang muna batiin kasama Percy yung aming Seagull Sprite Foundation sa Tagaytay
nung Sabado nagselebra kami nung aming ika-15 taon anibersaryo sa pagliligtas ng buhay doon sa mga nalululong sa illegal na droga. Oh, marami na nailigtas yung seagulls na yan eh. Diyan po dinadala yung hindi lang addict sa droga, Pati alcoholic pati yung mga nalulong sa alcohol, at mga may behavioral problem. katulad ng mga yung nag-i-stomating, ano pangalan nun? Klepto, ayan. Klepto. Yung mga nalululong sa sugal na hindi na masawata, di ba? Kaya Pwede rin. Rehab yan eh, rehab. binabat Sa babae. Yung Dapat doon pagdadalin yan. alam mo, nagulat Yung nga mga ako. magnanakaw, di ba? Kaya nga gusto ko rin batiin si kasamang Kuya Ed Castillo, si Ate Chit Castillo, si Ruben Hernandez, yung mga staff namin doon sa Tagaytay. Alam mo, nagulat nga ako, Percy, nung Sabado eh. Kasi nagkaroon kami ng parang mini Olympics doon sa mga residente at doon sa kanilang mga CODEP o yung kamag-anak. Pagpasok ko, may nakita akong isang namukhaan ko taga-immigration eh. Lumapit pa sa akin, binati ako, Kuya Jerry, kumusta po kayo? Tinitingnan ko siya, akala ko naman meron siyang kamag-anak o malapit sa dinalaw na nandoon. So hindi ko pinasin. Nung nag-meeting na kami ng mga nila Kuya Ed, di natanong ko rin. Sabi ko, anong ginagawa nun si ganon dito? Sino bang CODEP niya? Yun ang tanong ko. Hindi, residente yan. Ha? Di tinawag ko ulit, halika nga. Ilang months ka na dito? Sabi niya, Kuya, 5 months na ako dito 5 months na eh. Ano ba pangalan niya? Ay, Blind item ba? Alam mo naman, meron kaming seal of confidentiality. Pag nakalabas na, okay na. Pwede na. Pwede nang sabihin. Sinabi ko, Parang yung anak ni sinabi ko tuloy doon sa tao, sabi ko, yan ang sinasabi ko sa'yo, dapat noon pa nakinig ka sa akin. Pinatagal mo pa. Tsaka, sipin mo, ang tanda na ng nanay noon 78 na eh. Sabi ko nga sa kanya, kita mo, siya ilang taon na siya? matanda na, may 40 na. Hindi, kasi may kasabihan. Wala raw tutang na ulol. Sabi ko, seryoso ka lang dyan sa programa mo at wag mo isipin kung gaano ka tagal dito. Tinanong pa nga niya ako, Kuya, mga gaano ka tagal. Koko, mga 2 taon ka dito. Tamo si Ray Bagatsing. Bagay na bagay Yeah, kay pwede sa amin Bagatsing yan. Yung yung kasabihan. Hindi, lulong sa sugal ito si Bagatsing. Oo. Kaya pwede nga siya ron. At saka may kasabihan na wala raw tutang na ulol. Aso lang. Ulol na ulol. Askal na ulol. Para si Ray Bagatsing yun. Askal na ulol. Diba? Nakapilo ka. Bueno, ang dami natin pag-uusapan at pwede kayong lumahok sa ating gagawing pagtatanghal sa pamamagitan po ng ating mga landline dito sa ating impilan. Mari kayong tumawag o mag-participate para po sa mga paksa na ating pag-uusapan. Ang mga numero ay 631-2646 hanggang 47. ayun, dalawa po yung linya na mari po ninyong tawagan. Ang ating po naman text line ay 0917-489-484-21480. ang hirap ko mabisa ng number ni Peter. Ang tagal mga kaibigan. At tayo'y napapanood sa pamamagitan po ng live streaming sa internet. Wala kayo ibang dapat gawin kundi mag-log on sa ustream.tv/channel/lapidfire. Ay, lapidfire tuloy. /katapat pala yung. Ulitin ko ustream.tv/channel/katapat. O kaya, magpunta rin kayo sa tunein.com. Ngayon, marami nagtatanong sa atin. Kaya ang hirap pong hanapin ngayon minsan napuputol kayo sa internet. Kasi po, hindi pa upgraded yung ginagamit nating internet. At bigyan nyo kami ng konting panahon, isiguraduhin namin sa inyo na magiging napakaliwanag po ng aming kasi. Kumbaga, 1 linggo pa lamang naman tayo ngayon. Sa proseso na Huwag po kayo mainip sinisika po namin na pagandahin ang magagawa namin ang aming mga kaya upang ihatid hanggang sa pinakamalayo na nararating ng information technology para programang kapatapan. Anyway,
gagawin natin na bago natin i-upload natin sa YouTube para mapapanood nila doon sa mga Facebook page sa Facebook alam para mamamaya po namin at i-up sa YouTube tapos ay share yan para ito Eh ngayon, iniimbestiga niya pero ilang araw na yan ha. Mag-iisang linggo na yata. Nangyari, mula nung nangyari ang insidente na yan. Tanungin natin si Rose, may statement pala siya dyan kanina. Oo. Hindi, ang sabi lang naman ni Presidente, gusto niya yung eksaktong Pag walang bomba, di sa iba tayo pumunta. Yun. Sa Burles naman. So, Diba? so kung ando doon na yung iba't iba, kahit man lang trace kung kay binabanggit. Hindi, alam mo. Yan, saan ang galing yung pinagmulan ng sabog eh, di ba? Yun ang sa tinitrace unit, mo si 501. para mo ma-establish, di ba? Kung yun talagang naging cause ng pagsabog. Simple lang ho yan. Kung yan, hindi walang traces ng ng mga pasabog, chemical o kung ano-anong palbura, wala yan. Sa mga tweed, may iba. Di ba? Ngayon, yung iba, anong pwede? Gas! O, ano ba ang pwedeng maging trace ng gas? So, nag-apoy yan. Nagkaroon ng konting apoy yan. Nagkaroon ng konting sunog yan. Ano ba naging pinsala ng taong nasabugan? May nasabugan dyan eh. Sa likod. Yung may-ari ng yung may-ari ng unit ba ito? Yung umuupa. Yung tenant doon sa unit. Anong kanyang injury? Yung ba'y sunog? Hindi nga galing yan sa anumang klase ng explosive, mga kaibigan. Kundi ang pinakamalapit na possibility gas yan. O kaya yung katulad ng gas na
merong sunog kapag ka sumabog. Ngayon, Nagdudulot ng pagkagas yan, sunog. mananagot Oh. ang may-ari. Wala pa nga tayo doon eh. Kaya Eh, magulo ang investigasyon. Hindi, wala pa nga tayo doon. Ang sinasabi ngayon ni Ross, galing sa Malacanang ito dahil may statement ang Malacanang tungkol dyan. Bakit kinakailangan sumausaw lahat yung mga ihod Hindi, kakagugulo yan. Gugulo Ha? yan. Ang dami kasing investigador eh. Gugulo yan. Ang pagkaalam ko dyan, mga katapat, ang pagkaalam ko dyan, yung mga bagong condominium ngayon, yung mga bagong tayo, hindi lang yan sa Serendra, bawal ang LPG na tangke dyan. Wala, nagbabaw na nila yan. Ngayon, kung yan, meron gas, yan ay yung katulad sa Hong Kong, na yung gas di metro. Bawat unit, merong parang gripo, at di metro yung gas. Centralized ika ha. Di ba? Oh, may gas. Pwede ring, halimbawa, pwede ring hindi nagmula sa gas yan, yung mga katulad, yung oxygen halimbawa. Pwede Di ba? rin. Pwede rin yan yung mga iba't ibang klase ng mga pinanggagali, yung nakalagay sa tangke ng gas. Hindi ba? Pwede rin yan eh. Pero ang sigurado ko, hindi galing sa utot yan. Hindi pwede. Oo, lakas ng sabog eh. Nakialam Hindi naman si Bagatsing yan eh. Oo, di ba? Di ba? Na malakas ang... Malakas magpautot. Di ba? Di ba? Ngayon, bakit ang nagpapakita lang dito, napakahina naman ng ating Investigation. Tagal na yan. Ang tagal. Yan, on May, Lalagay mo lang ng gas, masasagap na kayong dalawa. nung May 28, Oo. nagkaroon daw ng routine gas check yung building. So, nagkaroon. Sabi, May 28. Prior Ayun to sa- the incident. Oo, So Ah. that was 3 days before the explosion. So ibig sabihin, parang hindi naman siguro sila mag-check kung walang nag-complain, di ba? Sabi nga ni Atty. Raymond Porton, siya yung abogado nung tenant. Tenant. Ang sabi niya, itong tenant niya, ang sinasabi, nung unang araw niya daw dyan, bago lang eh. Bago lang. Bago pa lang, wala pong sakit. Kamag-anak nung may-ari ng unit. Oo. Na yung may-ari ay nasa Amerika. Yung unang binuksan yung pinto, yung unit, nakaramdam na siya ng paninikip ng hinga. Yun nga. Di ba? Kaya siguro nagkaroon ng Naso-suffocate daw. Ibig mo sabihin yung mga Federal authorities, case na pala. bobo, Hindi, para may pinagtatakpa kung gano'n. may pumipigil. Yun na nga eh. Yung mananag ang pinagtatakpan. Yung pinagtatakban, merong, yun ang nakakapigil para magkaroon ng ng resulta malinaw na yung report. Makatotohanan. simple lang pag nasunog ka sa isang explosion, ibig sabihin mas pinakamalapit na possibility ron gas. Nag-ignite yun sapagkat merong nag-spark, di ba? Halimbawa, nagbukas ka ng switch ng ilaw. Nag-ano ka ng cellphone, merong tumatawag sa cellphone. Nagsindi ka ng sigarilyo. Di ba ito, bawal nga ito pag nagkakarga ka ng gasolina. Bawal yung gagamitin mo yung cellphone mo, di ba? Maaaring maging cause yun na mag-spark at sumabog yung gasolina. May sunog yung pasyente. Simple tsuri lang yan eh. Hindi, kapado naman natin yan na... Hindi natin kailangan maging eksperto para magkaroon kayo ng lead eh. Sinasayang yung pera ng gobyerno. Hindi, kabado natin yan, Percy, kasi alam mo, nakikita ko na dyan yung senaryo na may parang maging cover up. Hindi nila alam kung paano nila iweweigh kasi malaking damage nga naman po sa Serendra. Hindi, Alam mo malaki. ba, Serendra, Ano pakialam nila sa damage Diba? nung kung Oo. investigasyon ng pag-uusapan establish mo yung katotohanan. Ngayon, kung malaki ang lagay, that is another story. Yes. Doon tayo siyempre, nagkakaproblema ngayon. yung mga diba? damages niyan, yung mga sisingilin sa kanila, ang laki niyan ba? Alam mo, Tsaka, ano nila yun negligence nila Yung yun mga pamilya na 2 bedroom, 3 bedroom, nahalagay 25 million, 30 million. Magreklamo yan. Kung may kakalimutan million parang naging marupok Diba? na yung structure dahil dun sa explosion. Di ba parang nayanig o nagkaroon Meron, ng crack, madami diba? dami. Bitag-bitag na. O paano ngayon nila yun, di ba? Hindi, Yung malaking tsaka gastos hindi dun lang naman isang linya ng gas dun Marami yun. Marami yun, kaya nga nagkaroon ng Saka yung inspection. sinasabing 3 araw nagpa-inspect siya, palusot na lang yun. Oo. Palusot na yun. Kunyari, hindi dahil sa gas,
Inspection namin yan eh. Okay yan eh. Tsaka ang issue dito, Percy, may namatay. Tama. May namatay. Wala Eh dito, bali wala naman ang namamatay dito. Lalo Ah. ako mahirap. Sa Glorieta ba, natatandaan ninyo ilang taon nakakaraan? Dito sa Makati, di ba? Eh, May napolitika sumabog pa yun. dyan. Din ka, ano naging resulta ng investigasyon dyan? Ang Napolitika pa kinasuhan yun. yung mga kontraktor. Yung kontraktor ang nakasuhan doon. Pero yung may-ari, yung Ayala, hindi nila kinasuhan. May nabasa nga ako sa mga nagko-comment sa Facebook. Pag mayaman, hindi raw bang explosion. Ha? Pero pag sa mahirap, sumabog o kasi squatter bomba yan. Di ba? Terorista yan. Hindi lang yun. Terorista yan. Yun ang gustong palabasin nun sa Glorieta para mawala ng pananagutan yung may-ari. Ba, isang malaking katarantaduhan po yan. Dito talagang walang iya ang gobyerno rito. Alam mo kung bakit? Sa Korea, tandaan ninyo sa Korea, 1995 yata. Pinadala ko sa iyo, Rose, binackground ko eh. Ha? Sa Korea, merong isang department store doon noong 1995. June 1995 ito. Ang pangalan ng department store, Sampung Department Store sa South Korea. Inimbestigahan niya kasi gumuho yun eh. Maraming namatay doon. Ang namatay doon eh umabot sa 900. Ha? Marami yan. 500 ang namatay. Ang nasugatan, 900 ang nasaktan. So, pinaimbestigahan yan. Nung 1985 yan tinayo, 89 nangyari pala yung insidente. Tama ba ako? 85 tinayo, ano? 89, 1989. Tinayo, 1995 na sunog. Itinayo yan sa dating landfill, tambakan ng basura. Toxic na yun. Yung methane gas. Ngayon, after several years lang 2000, nangyari yan June 1995. Buwan lang pala, buwan lang. December 1995. Pinag-utos na ng korte, ikulong yung ano. Ay, ang bilis ng pag- Pinatulan. no? Oo. Hindi, yung may-ari. May-ari mismo. Pati Yung may-ari ng ano, ng Sampung. Sampung department store. At pati yung anak niya, alam mo kung gaano katagal ang sentensya? 10 to, 10 and a half years in prison. Ang kanila naging sentensya. May-ari mismo. So lumalabas pala dyan, Percy, kung talagang itong Serenda ay may depektibo palang structure niyan o yung kanilang linya ng gas, abay may pananagutan pala yung tito ko. Si Tito ay may Sumil Ayala. Hindi ba? Ano ibig mo sabihin dito sa Pilipinas? Dito magninegosyo ka, wala kang pananagutan na sa mangyayari. Yung kontraktor. Kung sa bagay, gano'n naman talaga nangyayari. Natatandaan mo yung lumubog na mga barko? Doon niya pa. Di ba may mga naglubog ang barko? Mas marami pa namatay dito. Kumpara mo dun sa Korea. Natutulog ang kaso Hindi lang building, dito sa atin, pati barko. Naglubugan. Ilan ang namatay po dyan? Sa Doña Paz noong 1987, natatandaan ninyo. Pinakamalaki yan. 4,375 ang umabot sa nabilang ng namatay. Sa buong mundo. Doon po sa MB Pass, mga kaibigan. Maritime. Meron ba nangyari doon? Mga kaibigan, meron mo bang Nakulong ba yung may-ari ng barko? Yan ang tanong lang. naparusahan doon? Binubog pa nga isa pa ng barko niya. Eto pa. Eto malungkot. Anong buwan tayo ngayon? June. Noong Abril lang ito, Abril. April lang. Last week of April. Alam mo ba na inabsuelto ng Court of Appeals yung mga executive ng Sulpicio Lines sa criminal liability dahil sa paglubog ng MV Princess of the Stars noong 2008. Alam mo Ayan. naman, ang Ayan na po, mga kaibigan. Isipin ninyo, ganito ang hukuman, no? Natin, no? Alam mo ba, sabi nila, ng Court of Appeals dito, sa kanilang ruling, pag-absuelto, nakakabwisit po, mga kaibigan. Pupuwisit ka. Tignan mo,
It is clear that petitioner Go did not, pangalan nung Go Gotong Way ito di ba? Gotong. Did not have the authority to clear the departure. Wala daw kinalaman dun sa clearing mo. Tignan mo ang katarantado ang pagbaluktot sa tas. Coast Guard pala may kasalanan pa, no? Marina. Ibig niya sabihin, negosyo lang yun Walang liability, pananagutan yan doon sa vapor niya. Di ba? Ito pa sabi, there is no shred of evidence from which such power to control or authority to decide and direct can be drawn or inferred. What the evidence show is that petitioner's duty was to supervise personnel. Yung sa doon lang siya mayroong pananagutan. Doon sa barko, kung ano man mangyari, wala. Sa negosyo niya, wala. Ibig sabihin dito, kumita ka ng kumita, okay lang. Magpasasa ka na magpasasa. Wala kang pananagutan. Pagka nangyari sa gobyerno yan, wag na natin panagutin ng gobyerno. Kaya yung barko mo, kahit panong kopong-kopong, na patayin mo. Sige lang, biyahe kayo. Basta nakadelay siya sa iyong Coast Guard, ang Marina, naglagay ka dyan sa mga punyetang yan, wala ka na ng ang abogado pa nga nito mga opisyal ng gobyerno Sino ba yung tagapagsalita ni DOTC yan, yung babae? Si Len. Ayun, nung panahong lumubog yung barko si Len Horny. Oo, si siyang Bautista. Nag-cover ako sa Malacanang nung panahong yun. Di nagkaroon ng, nasa Amerika kasi si GMA nun So nagkaroon ng video conference. Siyempre nataranta kunyari si Lola sa Amerika. Pinaharap niya sa video conference yung Go, yung may-ari. Alam mo bang tinatanong ng media yung Go? Binubulungan ni Len Bautista kung ano isasagot. Kino-coach. Oo. Siyang Marina Albiseta. Siya nag-a-advise. Oo. Ano sasabihin? Kahit binanata namin ang binanata, hindi siya Wala. Hindi siya tinablan. Ganun lang naman ang gagawin nila. Huwag kayong kikibo. At saka ito, lumabas ba sa mga periodiko to? Bakit nung lumubog yung barko, katakot-takot ang batikos ninyo? Bakit tahimik kayo ngayon? Paano? Naglalagay ito Pati sa media Inaareglo lahat Mga kaibigan, di ba? Tanungin mo, alam na alam ni Joey Dizon yan Ay, diba? Alam ni Joey Dizon yan, yung lagayan. Basta pagdating sa lagayan dyan sa Maritime Industry. Gumawa ng lubog na maraming pinapatay. Okay yan. Alam ni Joey yan. Pero tumulong ng gusto sa biktima. Ano kaya, interview natin si Joey. Tanong natin, bakit ba tahimik yan? Kung ano-ano mga pinagtatatalakay ninyo sa mga programa ninyo. Ganito lang yan, sabi ni Joey. Dito mo makikita mga Pilipino tanga Maraming tanga. Di ba kayo nakakaalata? Bakit walang tumatalakay niyan? Yung mga malalaking impilan, yung mga kulam ni Ista ngayon, sa mga broadsheet, asan kayo? Ba't di kayo Bubukol. Yung mga, mga iho diputado. Ano ginagawa ninyo? Di ba? Yung sa dito, iho diputado. Bakit? yan. Di ba? Ang nasikas niyan, pakod Dahil siya tema ng games and amusement Pangingikil sa pagko. Paano niya mabakala si Kaya talaga yung mga bagatsin niya, wala nagawang mabuti sa Maynila yan. Umpisa mo sa tatay niya Yung tatay niya nang bumaboy sa Maynila, sa totoo lang Walang ginawa yun, ang haba ng panahon nakaupo yun. Hospital lang, di pa natapos. Isa Sampaloc, di ba? Ang nagpatapos pa nun si Mayor Limpa, mga kaibigan. Kahit si Mel Lopez, hindi na patapos. Wala! Hindi nga sumilip yan doon sa napatay namin coordinator sa Baseco. Hindi nagpadala ng bulaklak paano? Bata niya yung may kagagawa niya nun di ba niyan? Siyang dyan? Siyang diputado! Anong klase kang diputado? Iho diputado. Mga kaibigan, di ba? Yan po ang sinasabi natin. Walang pananagutan dito Paano yan? Simple-simple bagay. Kahit kami pa-investigate mo dyan, kahit wala kaming background sa ganyang pangyayari. Paano?
alam na natin yan, ay naipaliwanag na yan sa mga previous na mga pagkakataon, di ba? Yung mga basic na ganyang pangyayari, hindi na kailangan ng investigasyon o kaya yung may PhD ka, meron kang doctorate degree, Nag-training ka sa ibang bansa. wala eh. Kung naiintindihan mo, sa mga nakaraang pinaliwanag naman yan, may mga nagpapaliwanag yan sa radyo, sa dyaryo, di ba? Yun ang ibig sabihin kung walang traces ng mga pagsabog na galing sa bomba o kaya yung mga explosive na ginagawa. Magagalit ang Tito Jaime ko. At Percy Lapid, ang inyo. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Pag-usapan naman natin yung ano ba yung isang issue, Ross? Na tungkol sa Taiwan na lumabas na yung video, di ba? Nagtatawanan daw yung anim na Coast Guard habang binabaril yung Taiwan. Yan. Hindi ko nga maintindihan yan. Nung una ko nabasa yan, nagtatawanan daw habang binabaril. Sumunod na araw, hindi daw tumatawa naman. Ano ba talaga ito dyan? Sabi niya ng Coast Guard. May video raw eh. Di ba natalakay ko na nga yan, Percy, doon sa pinanggalingan nating istasyon, na ito, yung mga fishing boat ng Taiwan, regular na yan ang nangingisda sa territory natin. Pero sila naglalagay, nagbibigay. Kada dikit ng Coast Guard, binabato na nila. May dala na silang pera, binabato nila yan doon sa Coast Guard. Ito na nga, mga fishing boat. Uy, pauwi na, pabalik. Na ngayon ng Coast Guard. Sandali. Loko ka, di ba? Hindi. Tapos ito naman si Isabel Oily Face, si Kuwatari de Lima. Ang iginigiit niya lang, yun na niya, territorial na nasa territory na yun Kaya hindi naman yun na issue. Ibig mo sabihin, lahat ng
Yun papasok hindi sa naman teritoryo hindi mo. naman ano yun hindi naman magkokos ng Hindi naman combatant invasion yun, Oo, ano hindi eh. combatant Ha? yun, hindi mo armado. wala namang kaugnayan sa tayo sinasalakai ng taong yan di ba? Oo nga. Pwede namang imbestiga. Tsaka considering na meron din tayo mga Pilipino, wala ba kayong utak? Wala ba kayong pag-iisip talaga dyan sa gobyerno? Ito lalo na itong si De Lima. Iginigate niya pa rin yung ano raw. Ako mo nasa teritoryo, sige. Mga kaibigan, pagka pumasok pala doon, parang sapot ng gagamba. Pag nadikit ka pala ron, kailangan bariling ka na. Ang lulupit nyo naman, di ba? Tao ba yan? Yung sa Mindanao, di naman yung mga ganyan, di ba? Bakit sa Malaysia pinagpapatay mga Pilipino, wala kayong takibuhan? Ayun, pumasok din doon di Ang ba? issue nga dyan, dapat kinapture nila yung fishing boat para mapatunayan na ito talaga nangisda o illegal na pumasok sa territory natin at nag-poaching. Ginamit diba? yung proseso. Yun. Ano ba proseso? Di ba? Huli. Pagka yan, pumasok dyan, para sa sapot ng gagamba, kunin mo, gamitin mo ang proseso sa kanya. Iimbestigahan yan. Di ba? Tsaka, ito hindi lang naman itong fishing boat ang pumapasok sa territory natin Marami yan. Sabi ko nga Hindi lang marami yan. Nakilala ako noon Taiwanese nakikipag-usap sa mga kuwan dito, mga government official para dun sa gagawin nilang pag-poaching. Wala naman permiso talaga yan di ba? Oo. Basta teritoryo natin, tayo lang ang pwedeng mangisda dyan, di ba? Ngayon, itong mga ito, may mga contact, yung katulad ng sinasabi ni Kajeri, may mga contact talaga rito naglalagay na yan sa mga Meron congressman, sa mga cabinet member, pagkatapos, nakatimbre yan sa Coast Guard. Pati Coast Guard may lagay Lahat, yan. pati governor. Yung mga animal naman na pumatay doon, akalain mo hanggang dagat pala nagkakalagayan. Doon mismo sa dagat, di ba? Kaya nga binaril yun walang gaile di ba? Yung sinasabi ko, Percy, kung ganyan din lang ang kalakaran, bakit di pa tayo gumawa ng MOA? Ang gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Taiwan na sige, mangisda kayo, pero sisigilin namin kayo. Dapat makinabang. Di ba? Anong klase isda ang inyong hulihin? Kasi ang paborito ng mga Taiwanese na isdang hulihin dito sa bansa natin, yung tuna, malalaki. Hindi, Dahil yan sa Taiwan. At marami pa ng klase ng Tayo isda. lang, O laman dagat, marami. di ba? Ang pinag-aawayan dyan isda Kahit ang Hapon madalas kaya yung mga Hapon dati pumapasok sila dyan. Pero ngayon kumukuha sila ng supply sa Taiwan. Yung Taiwan, isip mo galing dito. Galing din sa atin yun. Kasi yung mga gaston niya na nakabalik sa Pilipinas, yan ang sinasabi ko ang Pilipinas, napakayaman sa likas na yaman dagat. Yung ating natural resources, lalo na yung yaman dagat, napakayaman natin. Pero nakikita tayo basta. Resources, mayaman tayo dyan. Yun na nga. Bansang China, walang isda sa China. Sa Taiwan, wala rin isda dyan. Yung banos nila, nakuha lang nila para sa atin. Nagahasa naman yung natural resources Diba? natin, yung DNR si Atienza, di ba? Oo. Ginahasa naman ni Atienza yun. Pinakalbulatang bundot. Napakaswerte Kaya talaga. lumubog tayo rito Congressman ngayon Oo. napakaswerte. Kaya nga, Kung magmalinis pa, Diyos pa ginagamit yung yun. yung pala kasama Percy, yung apila noong senior citizen sa Supreme Court, sakaling sila pala yung maaprobahan, matataptesan pala ng isang seat yung kanilang party list. Di tatlo na, magiging dalawa lang. Yan problema, yung second nominee pa rin nila, siya. Pasok pa rin. Siguradong pa. Ewan ko, paano nanalo yan? Talaga bang binoto yan? Talaga bang walang hiya na mga tao rito? Wala nang kadala-dala talaga. Alam mo naman ang mga botante natin, karamihan. Oo. Di ba?
ang pangalan ng partido? Sina Jerry Yap at Percy Lapid ang inyong katapat. Mga kaibigan, Pwede rin pala CCP, no? Convicted Criminal Party. Pwede rin gano'n, ba? Pwede rin. Ang daming gano'n, no? Pwede rin PPP. Ano yung PPP? Press photographers. Hindi. Oo. Kala ko. Plunderer Party of the Philippines. Mga kaibigan, di ba? Oo. Pero, kaya lang, baka mapagbintangan si Freddy Manyalak. PPP. Di ba? Huwag mo sabihin pa, ha? Kaibigan natin yun. Iba naman yun. Kaibigan natin yun. Oo, iba naman yun eh. Nalungkot naman ako Bakit? sa balita na nag-out na si Charis Pimpenko. Ay! Diba? Bakit ka naman malulungkot? Ibig ko sabihin, nawasak ang pagkatao kagad, di ba? Bakit naman mawawasak pag Hindi. tomboy ba? Wasak ang pagkatao mo? Hindi, nagladlad na siya na ako pala'y hindi babae. Hindi ganun ang yung tingin sa kanya ng tao. Tsaka hindi ganun klase yung sa umpisa kaya siya inanga, hindi naman siya ganun eh. Hindi dahil Hindi ba doon. dahil sa boses? Dahil sa boses. Pero di dahil dahil sa sa- pagkanta. di dahil Pero sa sexuality. package yan eh. Packaging ang pagkanta. Pakantayin mo nga si Atong Ma. Isabay mong kumanta yung si John Lloyd Cruz. Oo. Tignan ko kung sino ang magugustuhan ng tao. Bakit? Kahit boss pala Packaging kasi yan. Package yan. Entertainment yan eh. Hindi mo pwedeng. Bihira talaga yung dahil sa talent mo, kaya ka lang sumikat. Kaya ka sumikat dahil sa magaling mong talent. Bihira ang kamukha ni Jograd. Hindi kasi iba naman ang linya ni Jograd nung siya pumasok sa showbiz. Komedyante talaga siya. Diba? Bago natuklasan na mahusay pala ang kanyang talent sa paglikha ng awitin. Doon natuklasan yun. Magaling din na writer yan si Jograd ng mga ang tawag doon, yung mga skit sa programa. Ngayon, ang sinasabi natin, sana kung yun ang personality niya nung pumasok siya. Oo. Di ba? Parang malaki mababago sa pagkatao niya, kaya pinagbibit. Tayo ngayon lang natin natuklasan yan eh. Sa Amerika, matagal na pala eh. Alam na pala. Yun si Oprah Winfrey na naging daan ng kanyang pagsikat, di ba? Nabwisit din sa kanya yun eh. Dahil sa pagiging tomboy? Dahil sa mga sa paglaki ng kanyang ulo. Hindi ba yun naman ang nakikita ng mga tao ngayon dito sa kanya. Kaya kung may magsasabi na si Charis Pimpenko, malakihan niya ang ulo niya. Ngayon nyo lang nalaman yan. Talo tayo ng mga taga-Amerika. Una nilang nadiskubre yan. Yun ang dahilan kung ba't binitawan siya ni Oprah at saka ni David Foster. Na siyang nag-manage at nagpasikat naman sa kanya. Diba? Sinama siya sa mga concert. Hindi David tama. Foster, di ba? Yun po. Gaya ng pinag-usapan nga natin kanina, Percy, sabi ko, katulad kagabi, yung Pilipinas Got Talent. Sabi sa ba, alam ko na yung mananalo yung bata eh. Ako rin. Dahil ibang Nung sabihin ko yun, di pa natutuyo laway ko, in-announce yung bata eh. Kagabi, nanonood kami. Kasi ang... Madamay. Dama yung sabi mo, kailangan madama yung buhay ng isang sasali dyan. Nagtitinda ka ng fishball. Nagtitinda ka ng... parang... Parang hirap na hirap ka. Siyempre, ikaw na pala talunin. Pinananalo sila, hindi doon sa talent. Hindi sa talent. Pinananalo sila doon sa awa. Awa effect. Hindi pwede yun. Yun ang sinasabi ko, dapat i-professionalize yung mga programang ganyan di ba? Wala nagbibidang ang mga judge, di naman marunong. Anong yung katangian mo para ka maging judge doon. Di ba? Halimbawa, si Ai, hindi ko naman sinasabing kung musikat sila, lahat na ng bagay pwede na nilang gawin, hindi ho eh. Di ba? Ang huhusgahan mo, tunay na talent.
Eh, yung talent ni Ay, saan ba nakuha si Ay? Di ba sa comedy bar yan? Oo. Oh, eh, konti lang ang diferensya Yun, nila ni sasabihin ko sana Vice kay Caballo, di ba? Mataas Oh, pa ng mga konti kaibigan. level, no? Di ba? Eh, magja-judge, serious ang kantahan. Si Ay, si Chris Aquino, tsaka yung Garcia. Si Freddy. Oh, Si paring Freddy. hindi ko maintindihan kasi nagumpisahan duda ko na riyan nung sumali dyan si Payne Flores. Matanda mo. Oh, tama. Nanalo doon sa awa rin na Awa rin. na dahil nagtitinda ng baseball, si Jobit, Baldovino. Na hindi mo na nakikita Oo, rin. hindi mo sumikat. Ipinaglirin sa kaso yun. Wala rin leg eh. Ha? Na style Arnel Pineda. Ang ginagaya lang si Arnel Pineda. Buwipiyok. Eh, ang nakalaban si Payne Flores, na classical ang boses. Napakagaling. Na class ang dating ng boses na Galing kumanta. yung mga ganong klase ang pwede nating iharap kahit sinong dignitary sa magpunta rito, mga head of states ang magpunta rito. Hindi mo ikahihiya kahit kumanta ng classical na Tagalog, mapa-English yan, kahit Bisaya pa yan, mga kaibigan, basta classical, iyan po ang pwede nating ipagmalaki. Pero hindi malungkot ang buhay. Hindi malungkot ang buhay kasi. Hindi kasi nagtitinda ng baseball. O siomay. Oo. Dapat tama Master yung- Siomay, ah. Master Siomay pala yun. Yun din yung nangyari kagabi. Di, nanalo na. Pinakanta ulit. Yung kanyang winning pitch. Sumabit na. O, doon na nagkaalaman. Sumabit. Hanggang isang kanta lang pala. Di ba? Kasi, inulit mo lang yun eh. Eh, bakit doon sa una, hindi ka sumabit, doon sa pangalawa, sumabit ka? Ibig sabihin, yung endurance nung boses niya, eh, hindi pa kaya. Paano mo sasabihin talent na yan? Kung Pilipinas pakatay ka got na- talent. Kung- Pilipinas got tado. Tado. Mga tado kayo. Talentado. Di ba? Ay, Jesus Mariose. Pilipinas got singer na lang. Eh kasi ibang larangan yung kalaban niya, di ba? Tsaka dito ka magtataka. Mo mga loko. Sino lolokohin niyo? Lolo niyong panot? Ilan yung kalaban? Ilan yung kalaban? Siya, solo. Yung dinaan sa texting ang panalo eh. Oo. Eh nung bilangin eh, ibig mo sabihin marami yon. Yung isa, kesa doon sa grupo. Pamilya nyo na lang ang magte-text. Tingnan nga natin kung marami magte-text dyan o doon sa grupo. Ang kalaban niya Sangkaterba, yung unang mga na-eliminate, di ba na eliminate sa natirang tatlo. Grupo yun, sangkatutak yun. Bawat isa yun, may pamilya yun. May nanay, may kapatid lahat yun. Na pwedeng makiusap sa mga kaibigan. Isang text lang naman yan. Imposible eh. Nagluloko-loko pa, kunyari, taong bayan ang anyang humatol dyan. Hindi kami. Tada! Lukuhin nyo, lelong nyo pa. Ano palagay nyo? Hindi marunong magbilang yung tao ng 1+1? Di ba? Siyempre, mas marami magte-text doon sa marami kaysa dyan sa isa. Di ba? Yung daw tatlo, kinapos pa ng boto. Kaysa rin sa isa. Kaya natanggal. Ay, nako. Kalokohan po yan. Di kami nagpapaniwala sa ganyan. Oo, Oto. mga kaibigan. May text tayo galing kay Donald. Ang tondo, kababayan talaga ang nangyari pagsabog na yan sa Taguig. Kapabayan. Ang cost naman ng pagkapanot at pagkaubos ng buhok ni Otoni ay sa kawalangian at sa kasinungalingan. Sumpa kasi yan at kama. Nauna lang yung buhok niya at utak. Sagwa ng piluka talaga. So pang Donald ng tundo. Nagla-live na ba? Kasi nung nandun tayo, hindi tayo mabanatan niya eh. Di ba? Kung kanino pa nagsumbong, binabanatan. Siya nauna eh. Di ba? Alangan namang saluhin namin ang banat mo, gago. Di ba? Ito, meron naman nag-text, Kape si Good PM, ask ko lang kung bakit nawala po kayo sa kabilang istasyon. Ano po ang dahilan at nalipat kayo dyan? Simple lang ang dahilan. Sinabi na ni Bagatsing sa ibang tao eh. Sasabi niya, nagpatanggal daw sa akin si Erap. Di walang hiya po talaga si Erap. Di ba?
Eh kung nagagawa sa amin yan, kanino hindi pwedeng gawin yan? Di ba? Ganun kasimple lang ho yun. Ngayon, bahala na kayo mag-analyze kung hindi nyo maintindihan yun, bahala na lang kayo mag-isip. Marami kasing hindi nakakaintindi. Alam mo itong mga ito, baligtad eh. Sila mga nanalo, hindi pa makamove on. Tama, oh. Ito, tinawag itong text na to. Galing kay Stella Marina ng Marikina. Ang walang ito ni Bagatching na yan, nilimas daw ni Mayor Lim ang pera na Maynila. May era forever pang tinayo. Aba, forever ha? Napakagandang tao. Fans club. Stella ng Marikina. Hindi, doon mo makikita talaga nagsisip-sip ang Hinduropot di ba? Eh, bahala ka magsip-sip, pero wag mo kaming gamitin kung gusto mo sumikat at saka magsip-sip. Ang problema sa'yo, gusto mo kaming gamitin para mapalapit ka kay Erap. Gago. Di ba? Alam mo, ako pupusta ako eh. Darating araw, ang binabanatan nito si Erap eh. Ang binabanatan nito si Erap. Dadating ang araw niyan. Hindi na ako magtataka. Pag hindi nakuha niya ng gusto niya. Wala naman royalty. Ganon din ang ginawa niya kay Mayor Lim. Nung hindi siya makadilihensya doon sa bentahan Hindi siya nakinabang. ng Century Park Sheraton, mga kaibigan, pinababanatan niya si Mayor Lim sa dyaryo. Tapos kunyari siya areglo. Eh di ba gusto nila akong gamitin doon ni General Kalinisan? Binigyan ako ng folder, banatan ko raw yung mga tao ni Mayor Lim. Ba't ko babanatan yun? Unang-una, hindi naman ako empleyado dyan, kayo empleyado dyan. Ba't ako makikialam sa inyo? Di ba? Ganong kataas ang ating pagrespeto at paghanga kay Mayor Lim. Ayokong makakagawa ako ng makakasira sa kanya. Dapat yun ang iniisip ni Kalbo. Di ba? Yung hindi ka makakasira. Eh sinisira mo, pinapahamak mo, pinalalabas mo, lapastangan sa kalayaan ng pamamahayag si Erap, tampalasan. Di ba? Violator talaga. Di ba? Ng constitutional right ng tao. Yan, maliwanag yan. Baka hindi mo alam yan. Abogado ka. Bobo ka naman. Di ba? Kaya wala kang maipanalong kaso. Ang kasong pinapanalo mo, dinadaan mo sa affidavit of desistance. Gago. Oo. Attorney di pa amin pa. Di ba? Bakit po hanggang ngayon di pa po sinisibak si Laylay Daldalima? Wala naman pong na-accomplish sa pagtugi sa mga wanted na big-time criminals. Tapos ang dami pa nakakatakas. Sayang po yung mga intelligence funds nila. Kulang po yata sa intelligence yung kanilang pag-iisip. Di po ko sila kumikita kaya ayaw nilang hulihin. Nakakasila sila sa tuwid ng daan ni Pinoy. Roy Balbina, hindi ko kamag-anak yung natalong konsul sa Maynila. Thanks po. God bless po sa inyo lahat. Siguro, kaya hindi pa nasisibak si Dilima, wala pa yung tokwa. Kasi kailangan, pag sinibak mo yung baboy, may kasamang tokwa. Tokwa at baboy. Mga kaibigan, isa pa yung Dilima na yan eh. Di ba nung mag-rally ako? Mag-rally doon sa DOJ mga kaibigan itong araw na to nag-rally hapon pa lang wala na akong programa sa gabi alam ko na dahil tinawagan din mga kaibigan, ganyan po, wala tayong magagawa dahil hindi tayo may-ari ng istasyon di ba? Ganun na lang ako naman nagpapasalamat naman ako. Ayoko sanang ipaalam kasi may kahit papano nagkaroon din ako ng pagkakataong malagay doon sa impila na yun. Ang gago si Bagatching kinakalat ni Bagatching na pinatanggal ako ni Erap doon sa programa doon sa kabilang impilan. Di gago ka kung ako nga dapat magsabi nun di ba? Pero hindi ko ginagawa yun dahil naging mabait naman ang management sa akin doon. Wala naman kaming masamang tinapay kahit nagkahiwa-hiwalay kami, di ba? Wala naman akong hinanakit ano man. Ang gago ito si Ray Bagatching. Nilalagtag yung yung istasyon. Hindi niya alam na masama yun. Kasi violation ng constitutional right yun. Hindi kasi naman journalist yan constitutional provisions hindi lawyer ka Hindi, tsaka yung gago yan. Gago. Di ba? Hindi, yung ethics nga, hindi niya alam.
Hindi, ang alam niya, ethics niya eh. Yun na nga eh. Ethics ang alam niya, hindi ethics eh. Kaya yan, galit ang KBP niya. Ewan ko kung bakit nakapag-broadcast ulit yan eh. Eto, matatandaan ninyo, kilala niyo ba si Karuting Bartolome? Oo. Dito dati nagbo-broadcast yan. Nagkaroon ng kaso si Karuting, di ba? Sa KBP ayaw pa balikin. Ang pinatulungan niya ni Mayor Lim na umawak ng kaso niya bilang abogado, ito si Piluka, Ray Bagaching. Alam ba ninyo ginawa niyang animal na yan? Kaya hindi nakabalik si Bartolome. Sinasabi niya, nire-report niya kay Mayor Lim, hindi na niya makakabalik yan. Si Bartolome. Ganun ba? Di wala magawa si Mayor Lim. Akala niya final na yun. Oo. Ito pala, natuklasan yan, tanungin mo si Elsa. Kaaway pala nito. Ito pala ang nagpalala nung kaso ni Bartolome. Di ba? Kaya pala ayaw pabalikin si Bartolome, hindi dahil sa si Bartolome ang ayaw pabalikin. Diniinan pa. Kaya siya ayaw pabalikin dahil sa kanyang abogadong gago. Si Ray Bagaching. Diniinan ha. Nilaglag niya si Bartolome. Kaya nung tinanggal siya ni Bartolome bilang abogado, nakabalik si Bartolome sa Himpapawid. Dito rin sa Himpilang ito. O dyan sa Double S, hindi ko matandang. Dito sa DWBL. Ano ang sabi ni Mayor Lim? Nagalit kay Bagaching eh. Nung makita siya, sabi, ano sinasabi mo nung una na hindi makakabalik ito? Yan nakabalik oh. Paano nalaman ni Mayor Lim na tinarantado niya si Bartolome? Pinatulungan sa kanya, yung pala tinulungan niya na madiin si Kauding. Mga kaibigan. Ito, napakaganda nitong text na ito, from Mart of Marikina. Thanks God. Natagpuan ko din radio station po nyo. Kala ko po nawalan na kayo. Long live Kapersi. From Mark ng Valenzuela. At ito naman kay Andy ng Pasig. Hindi, sandali sige lang. Kapersi, Andy ng Pasig. Kapersi, sabi niya, ikaw daw ay kasapi ng INC. At malapit ka na raw itiwalag dahil sa pagbatikos mo kay Erap. At si Erap naman daw ang binoto mo imbis na si Mayor Lim. Kaya galit sa inyo. Yan, Andy of Pasig. Hindi, may ginagamit pa nga, name drop pa niya isang commentator dito, galit Oo nga eh. Ginagamit niya sa programa niya, gago. Nagaat ng damay. Nandadamay sa kanya. Paano? Wala naman dadamay dyan eh. Walang iyayan eh. Ultimo mga commentator, kunyari magpapanggap siyang abogado para magkapera siya, ginagamit niya yung ibang commentator. Mga kaibigan, sa pagkakakitaan niya. Katulad ko, ano ba, bakit niya ako binabanatan? Bakit? Meron ba akong posisyon sa gobyerno? Wala. Gago! Ikaw ang magnanakaw. Diba? Wala pa ako ninanakaw. Ikaw, nagnakaw ka na. Kaya ka tinanggal ni Mayor Alfredo Lim. Ngayon, nagagalit ka nung tinanggal ka. Gusto mo kikilan, pati si Losyotan. Tignan ko nga kung makikilan mo ngayon. Gago! Ito, babatiin ko lang si Ma'am Teresita Chua ng Mandaluyong City. Salamat po sa inyong pakikinig. Ano pa? Babatiin natin. Ano yung sinabi? Ako raw hindi raw ano raw? Ititiwalag ka daw. Bakit? Dahil sa pagbati. Pagbanat ko kay Erap. Bakit? Sino ba si Erap? Di ba? Ibig mo sabihin, dahil binoto si Erap pwede na akong tanggalin. Dahil sa binabanatan ko siya. Nasisira ulo mo, no? Talaga nag-iimbento ito eh. Pumapasok sa teritoryong di naman niya naintindihan. Di ba? Gumagamit ng issue na hindi man lang niya mapaliwanag. Gago. Hindi siya makamove on, nanalo na, no? Tsaka sinasabi, sinungaling daw tayo, naninira. Sabihin mo kung ano sinira ko kay Erap. Sige yan. Kung talaga, bawat isa, abogado ka, dapat alam mo yan eh. Sinisiraan nyo kasi sinasabi nyo, ganito si Erap, ganito. Ano sinabi namin convicted plunderer? Paninira ba yung gago? Totoo yun. Kami ba nag-convict dyan? Tukuman, nag-convict dyan, gago. Paninira ba yun na siya'y tinanggap niya yung kanyang pardon, di ba? Oo. Niyakap niya yung kanyang pardon sa Ex-convict. paglaban niya. Paninira ba? Ex-convict.
Hindi naman paninira yun ah. Babaero. May sumulat nga ng libro, ano yung pamagat? The Era of Tragedy. Hindi, yung letters to. Yung tawag dito, letters to the convicted plunderer. Oo, mga kaibigan. Wanted sa Amerika. Di ba? paninira Wanted yun? sa Amerika si Erap. Mga kaibigan, paninira ba yun? Hindi. Kami bayan namin patunayan eh. Bakit yung librong The Era of Tragedy, hindi paninira rin yun, yung librong yun? Yung Di ba? sinulat ni Ubito Salonga ba yun? Hindi, lakyan. Nilakyan, di ba? Meron pa si Di ba? si Senator Salonga, iba naman, compilation naman yun ng mga naging interpretasyon tungkol sa pagkakakumbik ni Erap sa plunder. Mga kaibigan, ang kapal-kapal ng libro. Pagdidimanda nyo yan, kung di totoo yan. Talagang to Di ba? Tama. Puro tungkol sa plunder yun ah. Talagang to si Piluka, no? Gago ka pala eh, gagamitin mo pa kami, gusto mo lang mag-sip-sip. Ikaw, kung pupunta ka kay Erap, magdala ka straw ha. Sip-sipin mo. Para medyo malaki tubo, PVC. Sino bang kapatid niyan? Si Piluka? Sama mo sa patio ito. Dapat ito, sama sa patio eh. Bacho. Alam mo yung patio? Saan yan? Ano? Patio pa. Ay! Magagalit sa atin si Arthur Manuntag yan eh. Mga kaibigan. Kala ko naman kamag-anak ni Chupacho. Di ba? Sarap doon, no? Magtatayo ako ng business eh. Doon ko imbitahin yan eh. Ano sa inauguration? Ribbon cutting. Ceremony. Ispa, magtatayo ako ng ispa. Ano? Ispakol. Tsaka yung uso ngayon, call center. Pagsamahin natin yan. Gawin nating ispakol center. Di ba? Ispakol center. Di ba? Mas maganda yan ha. Papaalam na tayo eh. Naalala ko tuloy si Espasol eh. Mawawala yung bed natin, no? Si Espasol. Si Espe, di ba? Si Buhay pa ba Espasol. yun? Buhay pa. Si Espasol. Mga kaibigan, wala na po tayong oras kaya Oy, magpapaalam batiin na nyo po naman tayo. yung anak ko bunso, si Tintin. Happy birthday. Happy birthday! Tinting, happy birthday. At papadala ni Percy yung regalo sa'yo, ha? Babalot ko na lang ha. Hindi mapulog yun. Sige, paalam na. Maraming salamat. Ito po si Tito. Kaya nyo pa magpaalam. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig dito sa katapat ni Ka Jeriap ni Percy Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Okay. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming programa. At tiyatawagan ko pala ang MPD Homicide Section. Gumagawa kayo at tabangan ninyo yung kaso ng pagpatay kay A1 ng Baseco, Tondo. Yeah.